Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel, Judge Summer 99. Sa lahat po ng mga nagko-comment, nagla-like at saka mga nagsusubscribe, maraming salamat po. Ganoon rin sa mga nag-a-add sa aking Facebook account, Judge Summer 99 at yahoo.com. Maraming salamat sa mga nagko-comment. No? Thank you po sa inyong lahat. Ganoon rin po, pwede nyo rin po akong i-message sa aking Twitter account, teacher_Jason. Or pwede rin kayo mag-send ng mga email or personal email sa aking email address, judgesummer99 at yahoo.com. Kung may mga program kayong gustong ipagawa or invitation sa mga seminars, okay, email nyo lang po ako. Or pwede rin dalawin nyo rin ang aking website, www.topatechsoft.com. Okay? This time, meron tayong bagong tutorial na gagawin. Okay? Ang tutorial na gagawin natin is kung paano mag-install ng Joomla. Okay? Ang Joomla ay isang CMS or Content Management System. Isang pamamaraan kung paano makakagawa ng website, no? Sa isang mabilis na pamamaraan. Okay? So, ang kailangan nyo lang dito, una meron kayong, kung wala kayong sariling virtual private network, okay, or domain, pwede nyo gamitin yung, natandaan nyo, nag-install dati tayo ng WAMP, no? Or nag-install tayo ng XAMPP, no? Pwede yun, pwede yung XAMPP or WAMP. Kung gusto nyo lang matuto, kahit wala kayong internet connection, kung meron na kayong WAMP or XAMPP at nakapag-download na kayo ng Joomla, pwede nyo gamitin yun, no? Paano, kung para matuto kayong gumamit ng Joomla. Okay, ang gagamitin nating Joomla dito, yung isa sa mga pinaka-latest version, okay? So, kung gusto nyo kumakuha ng version ng Joomla, dalaw lang kayo sa website nila. This is a free open source software, no? Sa www.joomla.org. So, download nyo lang. Yung gagamitin kong dito sa tutorial na to ay yung pinaka-latest version, no? So, Joomla 3. Okay? So, maaaring may mas bago pa kayong ma-download kung sakasakali. Pero halos pare-pareho lang na may pamamaraan. Okay? So, okay. So, download nyo lang muna yung Joomla nyo. Okay. Kung naka-download na kayo ng Joomla, okay. Sa akin, i-install ko to direct na sa isang virtual private network. No? May sarili akong virtual private network. Doon ko siya i-install. Pero yung style, ganun na ganun din. Okay? So, dito, i-install ko siya sa main folder kung saan nasaan yung domain name ko. So, mayroon akong domain name na ginawa. Actually, subdomain name na yung ginawa kong yun. At kung saan yung main folder nun, doon ko i-install yung Joomla. Okay? So, ganun din gagawin nyo. Kung doon kayo sa XAMPP, pumunta lang kayo sa XAMPP folder. Okay? Pinakamaganda is gumawa kayo ng sarili yung folder doon. Tapos doon nyo i-unzip yung laman ng Joomla. Okay? Pag i-unzip nyo na, sundan nyo lang itong video tutorial na to. Okay? So, ganito ang gagawin natin. So, nasa main folder ako kung saan saan ako gumawa ng subdomain name. Okay? Subdomain name, ang main domain ko kasi is top 8 text. So, gumawa ka ng subdomain name na test. Okay? So, doon ko i-install sa subdomain name lang. Okay? Pag sinabi mo domain name, ito yung pinakapangalan ng isang website na gusto mo puntahan. Halimbawa, www.yahoo.com. Okay? Pag subdomain ka, ibig sabihin, under ka ng isang main domain name. Kung yahoo.com yun, halimbawa, pangalan ng website mo ay test. So, pag subdomain name ka, ang pangalan ng website mo ay test.yahoo.com. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko lang muna is, i-upload ko yung munang zip file ng Joomla na dinownload ko sa website ng Joomla, no? Download nyo muna yung Joomla sa website ng Joomla. Then, kopyahin nyo yung zip file dun sa main folder nyo. Kung sa XAMPP nga yan, sabi ko sa inyo may XAMPP folder doon. Nasa C yung folder, no? Pasok kayo ng C, htdocs, tapos merong XAMPP folder doon. Dito, ang gagawin ko, i-upload ko muna
So, yun, i-upload ko muna, no? Hahanapin ko muna kung nasaan. So, Joomla, yung latest version. Marami akong version dito na na-download na. So, yung pinaka-latest na naka-download ko is 3.3.6. Okay? So, hintay lang ako ng konti. Okay? So, yan, dina-download na siya. Okay. So, wait. Medyo starting is system is starting the upload. So, konting wait lang tayo. Meron tayong percentage na makikita sa gilid. Yun, 5%. Medyo mabagal yung net natin. Okay. Pero kung sakasakali na hindi gumana sa inyo yung version na 3, pwede nyo i-download yung mas mababang klase ng version, no? So, habang nag-download to, tour ko muna kayo sa Joomla website, no? So, pwede kayong click nyo yung download dito sa Joomla website. Dadalhin niya kayo sa download page. You know, medyo loading tayo. Medyo mabagal ang internet connection. Okay, gumagamit lang ako ng Smart Bro Stick. Uy, bagal talaga. Okay, balik tayo. Sa 13% pa naman. Tagal ng download. Pagdating mo kasi sa download page actually, bibigyan niya kayo ng dalawang version, okay, ng Joomla. Yung isa yung 2.5 version, yung lumang version. Kaibahan, sabi nila, mas secure daw yung Joomla 3. Mas may mga security features na dinagdag. Ganun din, actually mas maraming features na bago syempre sa Joomla 3. Okay, kung titignan nyo, kung gagamitin nyo, kung sanay na kayo gumamit ng Joomla, medyo maninibago kayo sa 3. Okay, ako naninibago ako ng konti. Although ganun pa rin yung prinsipyo kung paano gamitin. Ang kagandahan kasi pag ako dati, ano ako programmer ako, I mean, web developer ako or magawa ko ng website na from scratch talaga. Yung notepad, tapos type talaga ng codes, no? Ang problema kasi doon, hindi yung problema, nung gumagawa ko ng ganun, at medyo nagkataon na marami akong project, mga 3 yata, hirap na hirap ako. Kasi kailangan kong mag-code every now and then, no? Nung natutunan ko yung Joomla, kaya ko nang gumawa at mag-maintain ng kahit 3 website na sabay-sabay. Mas mabilis, no? Introduction na rin to kung sasakali. Sabi ng iba, CMS lang yan ah. So, ang dali-dali lang yan, lalo yung mga magaling, no? So, tama naman yun. Pero, kahit paano, sabi ko nga sa inyo, mas mabibilis yung trabaho nyo. Ngayon, kung sakasakaling gusto nyo maging hardcore talaga, pagdating sa CMS, magandang mag-aaral kayo ng PHP. Okay, o PHP programming or web language na PHP para ma-maximize nyo yung capability ng isang CMS. Hindi palibasa yung CMS lang to, walang programming to, no? So, pwede mong pagandahin o i-tweak yung isang CMS dahil na marunong ka ng PHP. So, sabi ko nga, nung minsan medyo mag-i-introduction na tayo sa PHP, no? So, isang paraan ko rin to para i-introduce yung PHP sa inyo. So, ayaw kasi medyo biglayin kayo sa PHP at baka mahirapan lang tayo no, pag binigla natin. Baka hindi nyo ma-appreciate. Minsan kasi may mga tao na gustong makita agad ng output sa trabaho ang ginagawa nila. So, ipi-PHP mo yan, medyo mahaba agad yung code bago makita ng isang magandang output. Okay? So, pero kapag nag-CMS ka, may output ka agad at by that, para mapilit mo ang isang tao na matuto is unti-unti mo pakita sa kanya na dadagdagan niya o nababawasan niya yung isang magandang website sa magitan ng pagko-code. So from that, mahihikayat mo siya. Okay? Mahirap kasi talagang manghikayat ng tao na matuto lalo na kapag wala silang output na nakikita. Okay? So yun yung pamamaraan ko, no? Hindi rin ako ganun kagaling pero yung nga, sinashare ko yung ways ko kung paano ako natuto sa yung drive ko. Kasi yung knowledge is pwede mong i-share, yung knowledge pwede mong makita kahit saan, pwede mong i-google yan, no? Yung knowledge.
Pero yung drive, hindi mo pwedeng i-Google yan. Hindi mo pwedeng ituro sa isang tao ang drive. So, yun ang ginagawa ko, no? Hindi ko tinuturo yung drive. Ang ginagawa ko is nanghihikayat ako na pag-aralan yung programming. Unang-una nga, kahit wala ka nga pera, so matuto ka sa programming. So, we're still waiting. 69% and still loading. Wait lang tayo ng konti, no? Maaaring mas mabilis ang pagka-upload nyo, lalo na kung sa home network lang kayo or mismo sa computer nyo lang gagamit kayo ng XAMPP or Winamp, no? Mas mabilis, syempre copy paste lang yun, no? So ito medyo naghihintay pa ako. So 76%. Okay? From here kasi magkaka-output na nga tayo gaya ng sabi ko. Tapos unti-unti dadagdagan natin yung Joomla nyo. Okay? From that, pag natuwa na kayo sa Joomla website nyo, pwede rin nating dagdagan pa yung laman yun nung Joomla website o i-edit ng konti. Okay? Maaaring gumawa tayo ng sarili nating template. Okay? Or pwedeng mag-edit lang tayo ng isang existing template. Yun kasi ang kagandahan sa Joomla, open source siya. So, pwede mong baguhin ng konti based sa gusto mo. Ngayon, kung babaguhin mo siya ng konti, kailangan meron kang kahit konting knowledge lang ng HTML at saka ng PHP. Okay, konting-konti lang naman. Hindi naman ganun karami. Kahit ako, konting-konti lang rin yung alam ko. Pero kahit paano, nagagamit naman or nagkakaroon naman ng output, napapakinabangan naman. From small beginnings, pwedeng lumago yun, no? Paano mo ipupush lang yun o i-continue. Okay, so waiting pa rin tayo 91%. Konti na lang. May install na natin na ating Joomla. So balik ako dito sa bagal talaga. Ayun. Okay, basta yun na dalawang version yung dalawang makukuha nyo dito. Okay, sa support, mas maraming support yung 3. Okay, meron kasi mga website pa rin na Joomla 2.5 yung gamit, no? Sabi nila mas stable daw. Or maaaring masanay na sila doon. Okay, pero medyo may hirapang maghanap ng template ngayon sa 2.5 version ng Joomla. Okay, so balik tayo. Okay, 100%. Okay, wrap up na lang. Tingnan natin mag-wrap up. System is still starting to upload pa rin daw. No? Waiting lang tayo ng konti. Once na tapos na to, okay, papakita ko sa inyo, no? Kung paano natin i-install. Okay? So, let's go back to Joomla. Maraming CMS. Okay, baka sabihin nyo, Joomla lang bang CMS? Marami, no? So, pwede kayong mag-WordPress. Okay, kung narinig nyo ng WordPress, pwede rin. Joomla, Drupal, at marami pang iba. Okay? Ako, yun lang yung tatlong medyo pamilyar ako. Pero marami pang iba. Joomla yung napili ko na CMS para sa akin kasi yung support medyo mas marami. Feeling ko lang mas maraming support yung Joomla 3 kaysa sa WordPress, no? Saka feeling ko lang rin is mas madaling i-edit para sa akin yung Joomla at saka mas powerful lang konti kaysa sa WordPress. Pero siyempre mas powerful yung Drupal, no? Sabi nila parang nasa mid yung Joomla. Okay? So, balik lang ako. Okay na daw. Ang gagawin ko lang is babalik lang ako sa home. Refresh ko lang to ng konti. Close ko na to. Refresh ko lang. Yun. Okay. So, ayun yung Joomla natin. So, naka-zip pa siya. So, kayo, ang gagawin nyo lang rin kahit sa inyo is i-unzip nyo lang, no? So, extract ko lang to. Extract. Okay. Para lumabas yung naman ng Joomla, no? So, waiting lang tayo ng konti. From that, pag i-install nyo siya, hindi siya pwedeng, pag na-extract nyo na, hindi pa siya install nun, no? So, extracted pa lang siya. Once na extract na siya, pupuntahan nyo yung main domain name nung website na ginagawa nyo. Kung nasa local host kayo or nasa computer kayo at gumagamit kayo ng XAMPP,
karaniwan, ang pangalan ng address na meron kayo, itatype nyo sa address bar is localhost / tapos xampp kung nasa xampp yung folder / yung pangalan ng folder na ginawa nyo. Okay? Sa Winamp, halos ganun din eh. Okay, we're still waiting for the extraction. Okay, mamaya papunta tayo sa installation. Okay, ano pa sa Joomla? Okay. Yun nga, sabi ko sa inyo, medyo mas maraming support feeling ko. Ngayon, yung Joomla 3, ayun pala isang malaking kaibahan ng Joomla 2.5 at saka Joomla 3. No? Yung Joomla 3 kasi, ginawa na yung design niya, yung design niya ng multi-platform, no? Pag sabi multi-platform, halos pwede kahit saang browser, okay? Kahit sa cellphone, pwede na rin siya. Ibig sabihin, mag-a-adjust mismo yung website sa laki ng browser na meron ka. Okay, yun yung kagandahan. So, pag sa cellphone siya, iba kasing website kapag bino mo sa cellphone, pumapangit na sisira yung design. Okay, pag gumamit ka ng Joomla 3, kahit sa cellphone mo tignan, mayroon siyang sariling design for that. Mag-shrink siya o mag-fit siya para sa isang cellphone screen, okay, na hindi nasisira yung itsura ng website. Okay? So, natural, delete yung mga pictures, delete yung mga font size, okay? Pero, sa iba kasi, pag minanamano mo yun ang isang naging problema ng isang programmer, web developer, web programmer, yung usapang multi-platform, no? Lalo na sa mobile devices. Sumisikat na kasi yung mobile devices ngayon, no? So, akala kasi ng iba, nakagawa sila ng website, kahit saan, basta browser, lalabas yun. O yes, lalabas siya, pero iba-iba ang interpretation ng iba't ibang browser. So, dapat makahanap ka ng isang paraan para ma-view yung website mo ng multi-platform. Isa sa paraan na yun is gumamit ka ng isang CMS na may kakayahan sa ganun. So, Joomla kaya niya yun, no? Kaya niya mag-multi-platform. Okay. So, tapos na yung extraction. So, re-refresh lang ako. Okay, para malaman lang natin na may extracted na yung Joomla natin. So, nakita niyo extracted na siya, no? Ito yung laman nun. So, ang gagawin ko lang, bubuksan ko yung browser, yung mismong, sabi ko nga sa inyo, naka-save to sa aking domain name, no? So, test yung pangalan ng domain name, tapos yung main domain ko is topateXsoft.com. Pag binuksan ko yung website na yun, dahil na-extract ko na yung Joomla, automatic, magbubukas siya sa installation page. No? Kahit sa inyo, sa computer nyo lang, kahit locally, ganyan yung makikita nyo. Okay, so maaaring hindi ganito. Kung mapapansin nyo dito, yung language is Finnish. So, pwede nyo gawing English. So, dito, hanap lang tayo. Ilalim. Ako makita. English, United States. Okay, so baguhin pa yung baguhin, no? Okay. From here, may makikita kayong mga text boxes na kailangan nyo i-fill up. So, halimbawa ito, ang pangalan ng website, halimbawa ng i-test, no? Description ng website nyo. Ngayon, parang hindi pa mahalaga sa inyo, pero sooner or later, magiging mahalaga sa inyo to pag kailangan nyo i-rank yung website nyo. Okay, yung paggawa kasi ng website, isa lang yun. Maraming bagay kayong kailangan isipin sa paggawa ng website, lalo na kapag professional na, no? Meron mga nagpapagawa gusto na maging number 1 sa mga search engines, no? So, para maging number 1 ka sa mga search engine, gagamit kayo ng tinatawag na search engine optimization. Okay, so ibang topic na naman yun, pero yung mga bagay na nakikita nyo dito, minsan ginagamit yun dun, no? Kasama itong description. Karaniwan kapag nag-search ka ng isang website, may nakalagay na description kung anong website na yun, no? So, eto yun. So, dito, ang nalagay ko, for testing lang muna. Okay? Pero kung gagawa kayo sa inyong website, gandahan nyo yung nakasulat dito. Although, pwede nyo i-edit ito mamaya pag nasa loob na kayo ng Joomla. Okay? Okay. So, site offline, para automatic makikita natin mamaya pagka-install. Okay, email address dito ipapadala yung details ng installation nyo. Okay, so kung
kung nasa offline kayo kahit, bogus email address na yung gamitin niyo. Kung online kayo mas maganda kung online 'no. So, for this, gagamitin ko siyempre yung aking email address, okay, summer99@yahoo.com. Okay. Okay, walang kamatayang admin. Password ko is siyempre akin na lang 'to. Yung password niyo siyempre, siguro yung tandaan niyo. Pero kayo mag-alala ipapadala yan naman sa ano, sa, um, sa email address na nilagay niyo dito. Okay? So, lagyan niyo na ng username and password. Ito yung magiging username and password niyo sa may Joomla control panel mismo. Okay? So, confirm ko lang yung password ko. Okay? So, next. Okay na lahat. Okay. Since sa databases, okay, karaniwan na database na ginagamit is MySQL. Pero MySQLite, okay? Sa inyo localhost, karaniwan hindi na pinapalitan to, ano yung hostname, hindi na pinapalitan to. Okay, so username, ito yung username ng ng database. Okay, so ang username ng database ko is top8tech. Yan, okay. Username. So, kayo magkakaroon ng username yung database nyo. Pag offline, merong isang text doon na kailangan nyo buksan. Karaniwan ng pag offline, root ang password, no? So, dito ang password nito, I'm sorry, ang password. Ang username ay root karaniwan, tapos walang password. So, kung merong, hindi kung meron talagang username yung database nyo. So, ilagay nyo na yung username ng database nyo. Database yung pinag-uusapan dito na username, yung kanina, pinag-uusapan doon, yun sa login mo doon sa Joomla. Dito, yung username dito, yung database mo. Okay? Tapos i-type nyo lang yung password. So, type ko lang yung password. Okay? Password ng database nyo. Pangalan ng database. Okay? Okay. So, lagay ko lang yung pangalan. Table prefix. Actually, ang table prefix nyo ay ito na yan. Okay. So, pag sa local or sa computer nyo lang, kahit hindi nyo napalitan yung table prefix, no? Pag sa database nyo, karaniwan may prefix yung mga database na ginagawa. Okay? Sa akin, ang prefix ko ito kasi. So, ito pa yung tanggalin to kasi yun yung prefix sa ilalim. Okay. So, yan siya. Top 8 tech. Tapos, lagi may underscore yan. So, pero pag offline kayo, kahit wag din lang baguhin yung nakasulat yan. Okay? So, ngayon, pwede nyo i-backup yung old database. Okay? Pero ako hindi ko na i-backup. Okay? Para mas mabilis. Kapag okay na lahat yan, localhost, hindi na pinapalitan yan. Username na po ng password. Username ng database, password ng database, pangalan ng database, database name yan, prefix ng isang database. Pag local, o pag sa computer lang natin ginagawa, karaniwan, di na pinapalitan yung table prefix. Okay? Pero pwede mong lagyan ng bago. So, mag-next lang ulit ako dito. Okay, pag may mali, sabihin naman niya, okay, we're trying to create database test 1. Oh, the user may need to be created separately before you can install Joomla. Okay, meron daw error tayo nakita. Okay, try natin Eksakto. Teka lang, wait ko lang. Hanapin ko. Top 8 tech test. Yung username ko yata ang may problema. Yung database ko, check ko lang. Tama naman. Minsan dito lang ito nagkakatalo. Okay. Kapalitan ko lang tong database name. Okay, check ko lang ulit. Tama na.
Lipat tayo ulit. Dapat wala ng errors to. Yun, no? Okay. So, yung database name ko ng kanina medyo problema, no? So, naasahan ko yung after ng prefix na, no? So, nilagay ko lang yung buong database name para walang error. From here, overview tayo. Install sample data. Mas maganda mag-install kayo ng sample data para may laman na kagad yung Joomla nyo pagka-install. Pwede rin wala. Ang pangit ang pagwala at baguhan ka, mangangapa ka. Okay, so kung ako sa inyo, install nyo yung pwedeng blog para may laman siya, no? Sample data for blog. Okay. Then, ayan, makikita nyo dito yung mga details na meron. Okay. So, kung may kulang pa, makikita nyo may kulang. So, site offline, no? Hindi ko yung offline para mamaya nga madalaw ka agad natin. So, ito pa yung mga meron. So, sa pre-installation check, pag may problema dito, hindi may install yung Joomla nyo, no? So, kapag offline kayo at may problema kayo, buksan nyo lang yung php.ini nyo, no? So, check nyo lang dito. So, dapat kasi ma-meet mo yung requirements ng Joomla para ma-install mo siya. So, hanapin nyo lang itong mga parting to, siguraduhin nyo naka-yes siya. Pag hindi siya naka-yes, pag naka-no siya, hindi ma-install yung Joomla nyo. So, kaya hanapin nyo lang yung php.ini. Dun sa, kung gumagamit kayo ng XAMPP or Winamp, may makikita yung php.ini. Okay? Sa PHP folder. Or minsan doon sa mismong XAMPP folder nyo, may makikita kayo. So, pag may problema, may makikita kayo doon. Buksan nyo lang yung PHP na yun, i-edit nyo lang ng parting to. Okay? Ang requirements is at least PHP version 5.3.10. So, pag yung PHP nyo mas luma doon, medyo hindi nyo install to. Ang easiest way kung naka-offline kayo is download yung latest na XAMPP. Okay? So, yun lang naman. So, akyat lang tayo. Kung wala na kayong problema dito, okay, ito yung installation check kasi natin, no? So, ito yung lahat ng kailangan. Pero pag gumamit kayo ng XAMPP na latest version sa Winamp na latest version, wala kayong magiging problema sa system requirements karaniwan. Okay? Then, akyat lang tayo. Pag ready na tayo, install. Okay, mabilis lang to. O, yun. Medyo mabilis na nga lang. So, medyo tumagal lang ng konti actually kasi meron ako all database. Okay, so there you go. So, congratulations, Joomla is now installed. Ang kagandahan dito, hindi siya dire-diretso. Okay? Kasi, yung lahat ng tinype mong kanina, nasa-save yun sa isang folder or isang file. So, sabi ng Joomla dito, please remember to completely remove the installation folder. You will not be able to proceed beyond this point until the installation directory has been removed. This is a security feature of Joomla. So, hindi daw mo mapapasok yung website mo, hindi makita yung website mo or yung login sa website mo hanggat hindi nabubura yung installation folder. Karaniwan naman, pag offline, pwede mo manu-manuhin yung installation folder, okay? Pero dito pwede mo nang burahin. Pag-click mo nito, remove natin yung installation folder para lahat ng mga data na tinype natin kanina mawawala at hindi kayo maha. Okay? Okay, installation folder successfully removed. Gagawin lang natin, mag-refresh tayo. Okay, installation folder, okay. Mag-error tayo kasi nasa installation folder tayo dito. Nakita niyo yung URL. Gagawin ko lang, buburahin ko lang to. Pupunta lang ako sa main URL ko. Ang main URL ko is test.tapatexoft.com. Okay? So, pag minura ko to, sa inyo, localhost kung XAMPP yan, XAMPP, kung Winamp, yung pangalan ng folder kung saan nyo in-extract yung Joomla nyo. Okay, so press enter lang ako dito. There you go. So, ito yung Joomla nyo, no? So, makikita nyo dito may laman na siya kasi nag-install tayo ng laman kanina. So, makikita nyo simple lang, pero website na to. Blog lang yung design, ang pagkakagawa ng website. Okay, ito yung mga laman na dinownload natin kanina kasama ng installation. Pag wala kayong sinamang installation na files, wala kayong makikita dito. Okay? Pag click nyo to, mapupunta kasi sa link. Okay? Ito nyo naman. So, halos gawa na, di ba? Ang ginawa natin, nag-install lang tayo, pero to lang para may website na tayo.
So, i-edit mo na ito. Dadagdagan mo na ng konti para i-edit. Okay? Dagdagan mo na ng konti. Ang gandahan nito, kung di ka sanay, ang gandahan nito, pupuntahan mo na lang itong mga ito, paltahan mo ito nasa loob, di ba? Meron ka ng website. Kung gusto mo talagang medyo pagandahin pa, baguhin mo na konti yung template. So, para makapag-login, ang gagawin mo lang, lalagyan mo lang yung mismong URL mo, lalagyan mo lang ng /administrator. Okay. Press enter. Dadaling ka niya sa Joomla login page. Yan. Para mapasok mo yung Joomla mo. Nakikita nyo kayo na yung Joomla website mo na mismo. Ngayon, para i-edit mo yung laman ng Joomla website mo, dito ka pupunta. Okay? So, yung pangalan ng website, /administrator. So, natandaan nyo kanina, meron tayong username at password na ginamit, no? So, username kayo na admin. Okay? Yung password ko is login tayo. Hoping na hindi ko nakalimutan yung password. There you go. So, ito yung loob ng Joomla. Okay? Pakita yung kaibahan. Ito yung website. Login tayo. Ito yung website. Ito yung loob ng Joomla para baguhin nyo. Okay? So, meron tayong mga system. Yan. Meron tayong mga drop-down menu dito. Saan pwede yung baguhin yung buong Joomla. Okay? So, sabay-bayan nyo lang itong tutorial natin. No? Dire-diretso to. Gagawa tayong tutorial para sa Joomla at gagawa tayong tutorial para sa PHP. So, tuturo natin itong mga parting to. Paano maglagay ng article, paano maglagay ng pictures, paano maglagay ng moving videos or moving images or videos sa website, at paano pagandahin yung Joomla. Okay? Tas medyo magtatakal tayo ng konting PHP para kung gusto nyong baguhin ng konti yung Joomla website nyo or yung template na meron kayo is mababago nyo. Okay? So, muli, ako si Jason T. Asuncion at gaya ng lagi kong sinasabi, ang mga video tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. At I hope may natutunan kayo sa aking tutorial. Hanggang sa muli, ito si Jason T. Asuncion. Kita-kita po tayo sa next video. Mabuhay and God bless.